Hi there! Ang saya-saya dito. Nandito tayo sa Glasgow, Scotland. Barrio Fiesta. Dami-dami. Libo-libo ang tao. Pero we have two nurses sa katabi ko. Anong name mo? Geraldine Do. Ikaw? Imelda Ju. Ikaw ngayon, nasubukan mo na ang MXT before. Opo, matagal na. Capsule, yung coffee. Pareho. Nagdadala ka here, ha? Opo. But you want to introduce it kay Ma'am Imelda. Opo. Ma'am Imelda is a nurse. Ngayon, nagwo-work siya pero retired na. Pero here, Nursing home. nursing home. So, yung mga may edad na ang tinaalagaan mo. And we don't want na siyempre magkaroon ng sakit tulad ng mga nandun, ano? And that is why gustong introduce sa'yo yung MX3. At saka wala kang maintenance, right? So, yan ang maganda sa'yo, yung ating MX3 capsule, 500 mg. Alam mo, you can take it as your vitamin. Di ba nagba-vitamin ka? Yes. Ang kagandahan ng MX3 capsule natin, natural. At saka, Filipino. Tama, di ba? Filipino nga. Support the Filipino. Yes. Thank you! Thank you, Thank you, MX3! Lihim ng liham. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kaloy. Madalas po nakikinig ang mga kasama ko sa trabaho dito sa istasyon ninyo. Kaya naman po kinailangan ko pong gumamit ng alias para po sumulat dito. DJ Lindsay, I used to have a girlfriend. Sweet, caring, matalino, hardworking. At higit sa lahat, alam kong mahal na mahal niya ako. Hindi ko naman pwedeng sabihin na magkabaligtad kaming dalawa or opposite kami ng personalities. Pero may mga bagay na hindi kami nagtutugma. Kung gaano siya kaklingi sa akin, medyo hindi naman ako clingy sa kanya. Hindi ko rin kayang pantayan yung pagiging hardworking niya. Hindi ako masyadong showy. Siya naman, sobrang pinapakita sa buong mundo kung gaano siya ka-in love sa akin. Pero, meron akong mga pangarap para sa aming dalawa. I have dreams. 2 years din kami. Legal din kami both sides. And sobrang close niya sa pamilya ko and ganon din naman ako sa pamilya niya. Nagkakilala po kami nung high school pa lang, naging best friends, at hindi nagtagal, nagka-developan kaming dalawa. Naging kami nung senior high na. We were doing great. Wala namang masyadong problema. I always thought and wish na sana siya na talaga. We were so happy, DJ Lindsay. Pero nung nag-college na kami, nagbago na ang galaw ng lahat. Naging busy kami pareho sa studies namin, tapos yung priorities namin nagbago na rin. Dumating sa point na minsan hindi na kami nakakapag-usap.
naging cold siya sa akin. Hindi ko alam noon kung anong gagawin ko. I got depressed. Tapos feeling ko, floating ako sa buhay. Kaya naman, tinanong ko na siya nung time na yon. Sabi ko, babe, okay lang ba tayo? Baka may kailangan tayong pag-usapan. Tinanong ko siya pero ang sagot niya lang sa akin is, okay lang. Hindi ko alam pero ramdam ko po, DJ Lindsay, na sa tono pa lamang ng pananalita niya, masama na ang dating. Pakiramdam ko, it's already late for the two of us. Feeling ko wala na akong magagawa. Feeling ko, bumitaw na siya. As the conversation goes by, sinabi niya na hindi na siya masaya. That time, nakasiguro na ako na wala na talaga siya. Sinubukan ko pa siyang sundan, ligawan. Tumagal din yun ng ilang linggo pero wala na talaga. And then one day, DJ Lindsay, narinig ko from a friend na meron na siyang iba. She's already with a guy she met online 2 weeks before nag-break kami. Tapos, 3 linggo pagkatapos namin mag-break, naging sila na agad. Di ko alam kung anong gagawin ko nung time na yon. Feeling ko, nabastos ako. Walang respeto. At pakiramdam ko, hindi ako pinahalagahan. Binaliwala yung efforts ko, na para bang wala lang ako sa kanya. Never in my entire life, DJ Lindsay, na niloko ko siya. Tinrato ko siya ng tama. Kaso wala pa rin eh. Naiwan pa rin ako. All those dreams we built, all those memories we shared, yung promises na binitawan namin para sa isa't isa, nasayang lang. Doon ko po na-realize, DJ Lindsay, na kahit gaano ka ka-faithful at gaano mo siya kamahal, if she will cheat, she will cheat. Kahit ano pang gawin mo. Kung lolokohin ka, lolokohin ka. Pag sumobra ka, sasabihin nakakasakal ka. Pag sakto lang, sasabihin boring ka. Pag kulang ka naman, sasabihin hindi mo pinapahalagahan. Dito ko rin na-realize, DJ Lindsay, na may mga bagay talaga na kahit gaano natin kagusto, ay hindi pa rin natin makukuha. And if may ginawa ka na, kapag ginawa mo na lahat ng best mo, matuto tayong sabihin sa sarili natin na tama na. Masaya na kaming dalawa sa mga buhay namin. Siya masaya na dun sa bago niya. Ako naman busy na rin sa pag-aaral ko at sa hobbies ko. Tinanggap ko na po.
Pero hindi ko pa rin maiwasan na at some point, malungkot ako kasi nanghihinayang po ako sa memories naming dalawa. I just hope na sana sa susunod na partner ko, sana siya na yung last. Because I will give my best to make her happy. Promise ko yan. Gagawin ko siyang reyna ng buhay ko. Muli, ako po si Kaloy. Salamat, DJ Lindsay. Bakit di